Hello. Magandang oras sa lahat ng nakikinig din ngayon sa aming presentation at magandang buhay po sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon o isi-share ko sa inyo ay ito yung sugar cane harvesting and ratoon management. Ito po ay yung pag-aani sa ating itinanim na tubo. Sa harvesting, ito po ay yung pinaka-importanting gawain sa ating pagtutubuhan. Ito po ay bumubuo ng 30 to 35% ng kabuuang gastos sa ating pagtutubuhan. Kaya po dapat nating pag-ingatan itong pag-aani ng ating tubo para hindi po tayo mawala ng ani o hindi mabawasan ng ating ani at makakasave tayo ng marami. Sa proper harvesting practices, paano po natin aanihin ang ating tubo? Dapat po anihin lamang natin ay yung magulang na tubo. Paano natin malalaman kung ang ating tubo ay magulang na at handa na itong anihin? Ito po ay malalaman natin kung ang tamis ng ating tubo o yung kanyang sugar content simula sa baba, sa pinakasapuno, sa gitna, hanggang sa itaas ay pantay-pantay na po yung tamis na makukuha natin doon sa tibuhos ng ating tubo. Ang paggulang ng ating tubo ay naapektuhan ng maraming faktor o sanhi ng binhi. Kasi po ang binhi natin ay mayroong abilidad, kanya-kanyang abilidad kung paano sila ito gumulang sa iba't ibang edad. Meron po tayong tinatawag na early, medium, at late maturing. Ito pong ating variety na to, meron mga variety na 10 buwan pa lang ay pwede na itong anihin at 11 or hanggang 12 to 13 months, yun po ang tinatawag na late maturing varieties. Naapektuhan din po ito ng tinatawag nating cultural practices, katulad po ng pag-aabono o fertilization. Ang mga variety natin ay napakasensitibo sa paglalagay natin ng nitrogen. Kapag ang paglalagay natin ng nitrogen ay napasobra o napahuli sa ating paglalagay, ito po ay magiging sanhi ng pagkaantala ng paggulang ng ating tubo. Kaya dapat i-timing po natin na paglalagay natin ng abono. Meron din po tayong tinatawag na maapektuhan ng tinatawag na environmental factors. Katulad po ng soil moisture. Ang soil moisture, ito po yung tubig na nasa lupa. Ito po yung ginagamit ng ating halaman, pero kapag ang ating tubo ay malapit na po itong sa paggulang o ripening stage, dapat yung tubig na nasa lupa ay unti-unti na nating bawasan. Kung halimbawa, nag-irrigate tayo, bawasan natin ng unti-unti yung pag-irrigate. Ang pagkakulangan ng tubig, halimbawa, yung ating lupa ay medyo kulang na sa tubig o natutuyo na, ito po ay nagpapaganda o nag-i-induce ng maturity para mapabilis yung kanyang paggulang at kanyang paghinog. Ito po ay magre-resulta ng makokontrol na yung kanyang paglaki at magsisimula na siyang mag-stock ng asukal doon sa kanyang katawan. At kapag magulang na ang ating tubo, ang pag-ulan o ang pagdating ng mga bagyo ay ito ay isang sanhi din ng pagbaba ng kanilang asukal. Dahil kapag umulan, ang ating tubo ay mag-absorb ng tubig sa lupa at bababa yung bricks ng ating tubo o yung kanyang sugar content. Ito po ay mag-i-induce din ng inversion of sugar. Ito mga inversion of sugar, instead na yung kanyang asukal na nasa katawan ng ating tubo, ay gagamitin na niya sa kanyang paggulang. Ngayon, kapag
umulan, nakasipsip ng tubig, ito po ay mag-i-enhance ng vegetative growth. Magiging resulta po ito ng pagbaba ng LKGTC. At ang isa pa po, yung typhoon ay nakakapinsala din dahil maglalodge yung ating canes, mababali yung mga stalks, at yung mga dahon ay magsisred. Meron din pong tinatawag na climatic condition. Ito po yung pagdating ng panahon na short day na panahon, na photo period. Ito po ay dumadayan to pag malapit na yung Pasko. Yung halimbawa, kakaunti na yung sikat ng araw, maikli na yung araw, at mahaba yung gabi. The occurrence of shortening days shift the growth from vegetative to reproductive stage. Dito po, kapag halimbawa, maikli na yung gabi, matitigil po yung paglaki ng ating halaman, at ito po ay magsisimula na papasok na ito sa reproductive stage kapag ang ating tubo ay nagkaroon na ng bulaklak. At ang sugar na nandoon sa katawan ng kanyang sa tibuhos ay gagamitin sa kanyang mag-iipon na siya mag-iimbak na siya doon sa kanyang katawan, doon sa reproductive stage. Paano natin malalaman kung magulang na yung ating tubo? Ito po ay sa magitan po ng tinatawag nating chronological stage. Ang ating tubo ay mayroon nitong 10 to 12 months ang kanilang pangkaraniwang edad na sila'y magmamature, gugulang. Pero dahil sa impluensya ng iba't ibang factor sa bukid, at ito hindi po natin maaaring pagkatiwalaan o pagbasihan dahil minsan kahit wala pa siyang 12 months, makikita mo yung itsura niya ipa-iba-iba. Pwede rin po natin itong malalaman sa morphological observation or morphological changes ng ating tubo. Katulad po, pag magulang na yung ating tubo, yung kanyang dahon ay naninilaw. Halos uniform na yung paninilaw at ang kanyang mga natutuyo at ang kanyang mga functional leaves ay natutuyo na at nababawasan. Alam po natin itong mga functional leaves na tinatawag, ito po yung mga berdeng dahon. Kapag ang ating tubo ay hindi po magulang, marami pa yung kanyang berdeng dahon na mga 14 leaves pa yung kanyang dahon. Ngayon, kapag gumugulang na yung ating tubo, ito po ay nababawasan. Ito po yung ating obserbahan. Ito pa po yung sa morphological changes o morphological observation. Ito po yung stalks, turn yellowish. Naninilaw po yung tibuhos o stalk ng ating tubo kapag ito ay magulang na. At ang kanyang internodes at terminal portion of the stalk shorten. Mapapansin po natin sa dulo ng ating tubo, yung bandang dulo, kapag magulang na, ay umiikli po yung kanyang internode doon sa kanyang terminal portion. Kung ikukumpara doon sa bandang ilalim na mahaba pa, pag magulang na, ito po ay lumiliit, nag-shorten. Meron din po tayong tinatawag na physiological changes o physiological change. Ito po yung malalaman po natin ito sa pagkuha ng bricks sa ating tibuhos. Ito po yung bricks reading by hand refractometer. Uniform reading from top, middle, and base. Greater than 19 bricks reading ay iyo po, ibig sabihin nun ay magulang na. Halimbawa po, kung susukatin natin yung bricks reading ng ating tubo, ay ganito po ang makikita natin. Halimbawa, mayroon tayong tubo, gusto nyong malaman na magulang na, kumuha po tayo ng bricks reading doon sa bandang ibaba, sa gitna, at saka sa bandang itaas. Kapag ang bricks reading o ang tamis na nakuha natin sa bandang puno ay mataas at sa bandang gitna ay mababa,
at sa bandang itaas ay napakababa, ang katayuan po ng ating tubo ay wala pa sa tamang gulang. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng anihin. Ngayon, kung kumuha po tayo, ang nakuha natin sa bandang ibaba, ang Brix niya ay mataas, sa bandang gitna ay mataas din, at sa bandang dulo ay mataas din, at para pantay-pantay na sila, ang katayuan po ng ating tubo ay nasa tamang gulang na at pwede na itong anihin. Kung mababa naman, sa bandang ibaba ang kanyang tamis na nakuha nyo, mataas sa bandang gitna, at mas mataas, hindi pala. Kung halimbawa nakuha nyo mababa sa bandang puno at mataas sa gitna, at sa bandang itaas ay mas mataas ang kanyang Brix na nakuha nyo, ang katayuan ng ating tubo ay lampas na sa tamang gulang. Yan po ang pwede nating pagbasihan sa ating pagtutubuhan para malaman natin ang kung magulang na ang ating tubo para maiwasan natin yung mga losses sa ating pag-aani. Meron tayong tinatawag na harvesting practices o methods of harvesting. Ito po ay yung manual harvesting. Ito po yung paggamit ng mga knives, hasaan, sharpening stone, ladder. Ito po yung mga ginagamit sa manual harvesting. Meron naman tayong tinatawag na mechanical harvesting. Ang ginagamit dito ay makinarya. Katulad ng mechanical harvesters at yung loaders, ito yung ginagamit sa mechanical harvesting. Sa ating pag-aani, hindi naman po tayo dapat putol ng putol sa ating pag-aani ng ating tubo. Dapat meron din tayong susundin na proper harvesting practices katulad po ng mga ipapakita ko sa inyo dito sa aking mga slides. Una, sa ating pag-aani, dapat i-monitor natin yung mga ating tabasero at kausapin natin na dapat ang pagputol nila ng tubo ay sagad sa puno. Cut stalks close to the ground. Dahil kung hindi po natin natututukan o namomonitor yung ating tabasero, sila po ay mag-iiwan ng mga ganitong putol sa ating field. Tingnan po natin ang naging resulta ng pag-aaral sa ating opisina, losses in cane yield due to improper cutting of millable stalks. Kung halimbawa po sa inyong bukid nag-iwan kayo ng 3 inches na hindi pinutol na naiwan sa lupa at ang inyong millable stalks ay 3, kayo po ay mawawalan ng 6 na tonelada kada hektarya. Ngayon, kung naiwan naman dito ay yung hanggang 6 inches o mas mahaba, tayo po ay pwedeng mawalan ng 10 tons per hektar. Kung madami pa yung millable stalks kada stool, kung halimbawa yung millable stalks mo ay 5 kada stool po ito yung puno, at nag-iwan ka ng 3 inches, pwede kang mawalan ng 10 tonelada kada hektarya. Kung 6 inches naman, pwede kang mawalan ng 17 tons per hektar. Kung i-compute mo to, halimbawa, dito na lang sa 10 tons per hektar. Sa 10 tons ay kukuha ka na ng 10 sako ng asukal, 1:1 ang yung ratio. 1 tonelada, 1 sako ng asukal. Mawawalan ka ng 10 sako ng asukal. Kung may bebenta mo ito ng tig 2,000, ang losses mo, magkano na yun? 20,000 kada 1 hektarya. Kung 6 inches ang naiwan mo, pwede kang mawalan ng halos 24 o 34 na
24 at 17 tons per hectare. Yun ang mga losses na mawawala sa'yo kapag hindi tama ang iyong pag-aani, hindi ka sumunod ng proper harvesting practices. Pangalawa, dapat yung ating inaning tubo ay may deliver natin kaagad sa central. Kapag hindi natin na-deliver agad sa central at pinabayaan natin ng mga ilang araw na nasa bukid, tayo ay mawawalan ng mga, kung halimbawa 3 araw mo pinabayaan sa bukid ang iyong pinutol na canes, na yung tubo, tayo ay pwedeng mawalan ng 7% loss sa ating LKG per hectare. Kung aabot pa ito ng 15 days na naka-filed lang sa bukid na arawan, hindi mo dinadala sa central, halos 50% ng iyong ani ay mawawala dahil sa kapabayaan. Cut stalks immediately after tapping. Napapansin po natin na dito sa, bago tayo mag-ani, katulad nung itong nasa picture, bago natin anihin ang ating tubo, ay naalisan natin ng dahon. Kinukuhanan natin ng planting materials, pantanim, o yung mga kinukuha nating mga pampakain sa ating mga hayop. Ito po dapat, kapag inalisan na ng dahon, ipaputol na ito kaagad at ipadala sa central. Kung hindi ito napaharvest kaagad, yung pong naputol na bahagi ng ating tubo ay lalabas doon sa ilalim yung kanyang tinatawag na side shoot, lalas. Ito po ay kakain na ng asukal na nakaimbak sa loob ng ating tubo. Kung palagi po natin ginagawa ito, ay magkakaroon tayo ng losses in LKG per hectare sa gawaing ito na hindi natin pinapamigil kaagad yung ating mga inaning tubo. Kung halimbawa, meron kang delay in cutting na 3 araw, pwede kang mawalan ng 4% ng LKG per hectare sa isang hektarya. Kung aabot pa ito ng 15 days, pwede kang mawalan ng 23% ng iyong ani kada hektarya. Bawat gawain po natin sa bukid, kapag hindi natin ito natutukan o hindi natin sinunod ang tamang pamamaraan, lahat po yan may mga losses na ating may encounter. Sayang po ang ating pinagpaguran dahil pera na magiging bato pa. Sa remove trust from cane stalks, dapat pag padala tayo ng tubo sa central, dapat ito ay malinis. Dahil meron pong tinatawag na losses due to trussycanes. Ito po, pag halimbawa 1% increase in trust reduces sucrose recovery by 0.41%. Bawat porsyento na dadagdag sa ating tubo, merong kaukulang porsyento na nababawas sa tamis na ating nakukuha sa ating tubo. Katulad po dito, losses in sugar for various percent trusses. Kung meron kang trust, 1% trust na naihalo doon sa iyong pinailong tubo, ikaw ay pwedeng mawala ng 1% sa inyong LKGTC. Kung aabot pa ito ng 5% ay halos 5% din ang mawawala sa LKGTC mo. Ito po dapat, kung halimbawa magpapaharvest tayo, magpadala tayo sa central yung tinatawag natin good quality cane. Kapag maganda yung pinadala natin tubo sa central, maganda rin ang ibibigay ng harvest sa atin. Mas mataas ang ating asukal na makukuha. Ngayon, kung trussycanes, bibigyan din tayo ng diskwento kapag marumi ang ating tubo. Ang central ay nagbibigay ng mga incentives sa mga malilinis na tubo na dinideliver natin. Kapag malinis ang iyong tubo, siyempre magagarantiya mo na ang kita, yung savings mo.
dahil wala kang trust deduction, yung bibigyan ka pa ng incentive ng central, makakasave ka doon sa yung hauling cost dahil sa hauling cost, ang babayaran mo lang yung mga tubong pinadeliver mo, wala ka nang babayarang extra expenses para doon sa trust na napaisama. At wala kang deduction sa weight. Kasi pag matraces yung tubo mo, ang deduction mo, ang deduction ng central sa'yo para magsisimula sa 1% hanggang 4%. Yun ang mawawala sa'yo. Yung mga deduction mo dahil sa traces. Isa pa, huwag magsunog bago natin ipailo ang ating tubo. Kung nasunog ang ating tubo, ay pa-mill natin kaagad sa central. Ngayon, kung imabot na ng 5 days after burning, ang puresa ng ating tubo ay bababa from 83% to 72%. Ang tinatawag na purity of juice, ito pong 83%, ito po yung mataas na to, 83 to 85, ito po ay yung magandang puresa na to para sa ating tubo na anihin. Ibig sabihin, pag 83 na, ready to harvest na. Ngayon, pag nasunog, bababa ito hanggang 72%. Siyempre, yung weight, mas tataas siya yung kanyang losses. Increased weight loss from 3.5 to 29%. Yun po ay dulot ng burning. Ngayon, kapag nasunog ang ating tubo, at kinat mo at hinayaan mo lang naka-filed sa bukid, hindi mo dinadala sa central, ito po yung mga makukuha yung losses kapag ganito ang inyong ginawa. Halimbawa, number of days of delay in milling from 0 to 12 days. Kung pinabayaan mong nakakat at nakapiled lang sa lupa, pwedeng hindi ka na makakuha ng iyong ani kung halimbawang hindi mo agad pinadala sa central. Ngayon, kung ang iyong nasunog na tubo naman, pinabayaan mo lang na nakatayo, hindi mo pinakat, hindi mo dinala sa central hanggang 12 days, ikaw ay pwedeng mawalan ng 53%. Ay 53% ng iyong ani in LKG per hectare. 50% ng iyong aanihin ay mawawala. Dito naman sa cotton pile, wala ka nang makukuha. Yun ay epekto ng burning. Dito po sa proper harvesting practices na ating pinag-uusapan, ito ay yung pinakabuod na nating paalaala bago natin iwanan itong harvesting. Una, anihin lamang natin yung magulang na tubo. At kapag tayo mag-aani, sagad ang putol sa lupa ng mga ating aanihin tubo. At i-deliver lang natin sa central yung malinis na tubo. Dapat pag nagpa-harvest tayo, malinis at dadalhin natin sa central, malinis para mayroong incentive. Iwasang maantala yung pagputol sa mga inalisan na ng dahon o kinuhanan na ng pantanim. Alisin ang mga trusses o dumi sa mga tibuhos. Iwasan nating magsunog bago anihin. At iwasang maantala yung pagpapamil sa ating barn canes. Yun po ang ating mga paksa o mga paalaala sa ating harvesting. Kung meron po kayong tanong doon sa harvesting, pwede po kayong mag-text o tumawag sa aming numero na naka-post dyan sa inyong screen. Handa po kaming bigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Ngayon po, itong isa ko pang topic, ito yung raton management. Magkasunod po ito. Halimbawa, natapos ka na ng harvesting
ang susunod na gagawin mo nun ay ito yung pagraratun o yung ratun management. Sa ratuning, ito ang tinatawag na ratuning, ito yung pagkatapos nating pinutol yung tubo, merong mga tutubong tubo doon, pinakapuno, ito yung tinatawag nating ratun. Yung growing of canes from stubbles of previously harvested sugarcane crops. Ito po yung ating aalagaan at palalaguin natin hanggang sa ito'y maging 1 taon ang gulang. Ano naman ang mga benepisyo na ating makukuha kung tayo ay magraratun? Sa pagpupulpul po o pagraratun, ay mababawasan po yung ating tinatawag na cost of production o yung gastusin natin. Sapagkat sa raton ay hindi na po tayo maglaland preparation, maghahanda ng lupa o hindi na tayo mangailangan ng pantanim at mababawasan na rin nating mga gastos sa pagbabayad sa pagtatanim. At itong raton ay mas mabilis mag-growth at shorter growing time. Ito po ay 11 months lang ay pwede na itong anihin. At nape-preserve pa yung soil moisture. Yung basa ng ating lupa ay nape-preserve dito sa raton dahil hindi siya masyadong nakukultivate o nabubungkal. Sa raton ay marami ang suloy or millable stalks ng ating tubo. Ano naman ang ating limitasyon o yung ating disadvantages dito sa raton? Sa raton ay mababa ang tinatawag nating stall survival. Marami ang namamatay doon sa puno o sa ng ating pinag-anihang tubo dahil sa maraming dahilan. Papakita ko sa inyo yung mga dahilan ng mga stall survivals. Thinner stalks, yung kanyang stalks ay payat at saka yung decreased sugar yield. Mas mababa ang yield ng raton kaysa doon sa plant cane. Ito po yung mga sanhi o yung mga cultural practices na nakaka-impluwensya sa performance ng ating raton. Una po dito, siyempre, yung ating pangunahing bida ay ito yung variety. Pangalawa, soil compaction, incidence of pests and diseases, at iba-ibang cultural practices katulad ng trash disposal, stubble shaving, replanting, fertilization, cultivation, and weeding. Tsaka ito yung harvesting. Tatalakayin po natin ng isa-isa ang bawat factors. Una, sa choice of variety. Sa ating pagraraton, dapat piliin natin yung ating gagamiting binhi na mataas ang ani sa raton. Yung kanyang cane yield. Dahil po yung ating mga binhi, mayroong iba't ibang tinatawag nating ratuning capacities or ratuning potential ng ating mga variety. Dapat mayroong mataas na porsyento na nabubuhay pagkatapos na itong anihin o high stall survival after harvest. At saka lalong-lalo na ang ating pipiliing binhi dapat ay adapted sa ating distrito. Kasi po yung mga variety natin, hindi po lahat ng variety ay adapted sa lahat ng distrito. Iba-iba po ang kultura, ang kondisyon na gusto ng ating tubo, hindi po pare-pareho. Ito po yung mga sugarcane HYBs na ginagamit natin na mataas sa binhi. Ito po, sa raton, ito po yung 99, 17, 93. Ito po yung 2000 to 155. Ito po yung mga variety ng aming nakita na maganda yung performance sa raton. At ito yung mga aming ginagamit. Ngayon, kung meron kayong magustuhan dito,
ay pagbigay alam lamang po ninyo doon sa ating opisina, dito sa Larec, SRA Larec, Pampanga. Ito po, 2003-0021, 1727. Yun po yung mga variety na pwede nating magamit sa pagpipilian sa pagraraton. At ang isa pa pong nagiging sanhi o nakaka-impluwensya sa performance ng ating raton ay ito yung tinatawag nating soil compaction. Ito yung pagkakaroon ng cemented soil sa ilalim ng flow layer ng ating lupa. Ito po ay dahil na rin sa pagpasok ng mga mabibigat na sasakyan katulad ng traktora sa ating paghahanda ng lupa, sa ating pag-aalaga ng ating mga tubo, sa ating pag-aani. Lahat po yan ay mabibigat na mga sasakyan na pumapasok sa ating field na nagiging dahilan ng soil compaction. Ito po yung pagtitigas ng lupa, nakaka-block doon sa mga ugat na makuha yung nutrients sa ilalim o yung basa ng lupa sa pinakamalalim na bahagi ng ating lupa. At ito rin po ang nagiging sanhi ng mababang recovery ng ating tinatawag na stool recovery. Kapag halimbawa yung ating truck, pinadaan natin doon sa ating lupa ng basta-basta na lang, hindi natin minomonitor kung saan siya dumadaan, lahat po ng stool o puno ng ating pinag-anihang tubo, dadaanan yun ay nasisira, nagiging sanhi ng nabubulok ito at mahina yung kanyang recovery pagdating sa stool. Meron pong ginawang pag-aaral dito sa infield transport, yung pong truck pinadaan doon sa interrow, pinadaan mismo doon sa cane row at saka sa interrow space and cane rows. Ibig po sabihin, dito sa interrow space, dumaan lang yung gulong ng truck dito sa gitna, walang tinamaang puno ng ating tubo. Ngayon, sa cane rows, yung gulong ng truck dumaan mismo doon sa cane rows, sinagasaan niya lahat yung kanyang tubo at yung isa naman sa cane rows at saka mismo sa interrow. Ang resulta po, siyempre, maganda yung lalabas na resulta na kakaunti yung namatay doon sa interrow space na dinaan na doon sa interrow dumaan yung truck. Kaya kung titingnan natin, yung control, konti ang konti ang namatay. Kung ikukumpara sa interrow space, ay comparable sila dahil walang masyadong namatay doon sa interrow. Yun po yung kanyang eksperimento. Yung mga missing hills ay mas mataas doon sa unirrigated kung ikukumpara dito sa irrigated naman. At ang epekto doon sa sugar yield, siyempre mataas ang ani nung walang namatay na stool. Doon sa interrow space dumaan yung sasakyan. At ang isa pang nagiging sanhi o impluwensya, nakaka-impluwensya sa sa performance ng ating raton, ito yung mga insects, mga peste at mga sakit. Ito yung mga katulad ditong smut, downy mildew at yung mga peste na naninira sa ating tubo at ang mga daga. Ito po ay magiging sanhi ng hindi magandang performance ng ating raton. Katulad po dito, kung halimbawa ang iyong tubo ay masyadong naapektuhan na ng smut o ng downy mildew, ay huwag mo na itong iraton. Sapagkat itong mga sakit na ito, halimbawa downy mildew or smut, kapag iniraton mo, ay ito po ay tinatawag na mga systemic disease. Ito po ay dumadami. Lalo po itong dadami at marami itong mahahawa doon sa inyong raton. Kaya wag po natin piliin yung isang variety na mataas ang infection sa smut o kaya sa downy mildew at wag po natin itong itanim.
At kung sa insekto naman, kalimbawa, ay ang tubo na gustong-gusto ng white grubs or nematodes, wag din po natin wag na natin itong iraraton. At siyempre, ito yung mga daga, yung mga variety malalambot, gustong-gusto ng mga ito, titingnan din po natin, bibigyan din natin ng konsiderasyon ng tubo na malambot. Kung malambot siya, gusto ng mga daga, madali itong ngat-ngatin, pwede nating iwasan na wag na nating itanim yung mga ganong sitwasyon, lalo na kung maraming daga doon sa area na pagtatamnan. Sa cultural practices, ito naman po yung mga faktor na nakaka-influensya din sa ating saraton. Ito yung tinatawag na trust management. Pagkatapos nating nag-harvest, ang maiiwan sa ating bukid ay toneto-niladang dumi o toneto-niladang trusses ang maiiwan sa ating bukid. Ngayon, ang ginagawa natin, ang pwede natin gawin, pwede natin itong i-spread o ikalat natin sa field, tapos padaanan natin ng shredder para ito may halo sa lupa. At ito ay papapakinabangan natin pagdating ng panahon, mapapaganda pa yung lupa natin. Ito pwede rin nating ilagay doon sa alternate. Halimbawa, yung isang dayos may trusses, yung dalawang dayos walang trusses, at ang cultivation mo ay gagawin mo na lang doon sa walang trusses. Tabayaan mo na yung may trusses na mabulok yung mga trusses. Ito naman ang pakinabang natin makukuha sa truss mulching, conserved soil moisture and soil organic matter. Napapanatili niya yung basa ng ating lupa, nababawasan yung surface runoff, yung pag-agos ng ating lupa, at saka yung pagkaguho ng lupa pag tuwing malakas ang ulan. Na-improve yung soil properties, soil tilt, at saka yung water holding capacity ng ating lupa. Na-improve yung na-improve yung fertilizer use efficiently. Improves economics of production. Siyempre, malaki yung ating kikitain. At ito naman yung disadvantage of truss mulching. Kapag po kasi naglagay tayo ng mga trusses dun sa ating bukid sa gitna ng tubo, ito po ay gustong-gusto ng mga rats at saka ibang peste, ay ginagawa na po nito, pinamamahayan po natin ito, pinamamahayan po nila ito, ginagawa nila ng taguan. Ang isa pa ay nakakaantala doon sa pag-aalis na ng sobrang tubig sa ating bukid, lalong-lalo na kung pangit yung drainage. Kapag marami ang trusses doon sa ating bukid na nakakapekto doon sa pag-agos ng tubig doon sa ating area. At ang isa pa, prone to burning kapag may trusses ang yung tubo. Isang upos lang ng sigarilyo, magliliyab na yan, lalo na kung tag-araw. Sa truss management, sa truss barn, sa truss burning, ito po ay hindi inire-recommenda ito sa pagbabar ng truss, lalong-lalo na yung ating mga tinatawag na organic advocates ay ayaw po nila yung pagsusunod ng trusses. Lalo na kung kayo malapit sa mga barangay, bawal na po ito, binabawal na. Dito sa truss burning, ito naman yung kanya mga advantages. Ito yung pinakamabilis at matipid na pag-aalis ng mga trusses. Na di-destroy yung mga maaaring panggalingan ng mga peste at ng mga sakit. Ang disadvantage naman nito, nasisira yung organic matter, pinagkukuha ng organic matter ng ating lupa. Yung nadi-deprive yung soil cover para sa moisture retention kapag panahon ng tag-ulan. Make the soil prone to erosion during rainy days, lalong-lalo na sa
pahilig na lupa contributes global warming. Ito po yung talagang pinagukulan ng pansin ng mga organic advocates, ito yung sa global warming. Kaya bawal ang pagsusunog. Ito pa po yung stubble shaving. Sa stubble shaving, ito yung the removal of the above ground uncut basal portion of the stubble or stool. Ito po, kung familiar kayo sa paggawa nito, dapat yung halimbawang sa pag-stubble natin, yung putol talaga sa puno para ma-encourage yung tiller. Para ma-encourage yung tiller na tumubo. Kasi po kung mahaba ang stubble, yung pong tiller ay manggagaling sa itaas, hindi po manggagaling sa ilalim. Yung pong magandang suloy o yung magandang tiller, ito po ay dapat manggaling sa ilalim ng lupa, hindi doon sa itaas. Kaya dapat putulin itong mga mahabang stubble para ma-encourage natin yung mga tiller na nasa ilalim ng lupa na lumusot. At kapag naantala itong pag-stubble natin, ay may din ito, may kakibat na madidelay yung kanyang mga yung kanyang susunod na suloy. Delay in stubble shaving and due delay in tiller formation and reduction in remaining nutrients. Maantala po yung kanyang pagsuloy ng mga desirable tillers natin. Ito po yung sa stubble shaving, ito yung sinasabi ko kanina, yung mga stubble o yung pinagputulan ng mga harvester na mahaba kapag hindi pinutol, ito ang mangyayari doon, ang kanyang suloy ay lalabas sa bandang itaas. At kung halimbawa putol ito ng sagad, ito ang tinatawag nating desirable tillers na manggagaling sa ilalim. Meron po tayong pamamaraan sa pagputol ng mga stubble. Pwede nating gamitan ng native hoe, kampilan. Meron tayong stubble shaver or sa disharrow sa mga dayos. Ito yung stubble shaver, nakamount sa traktora. At ito yung epekto ng stubble shaving sa yield. Kung na-delay ang iyong stubble shaving, after 7 days after harvest, pwede kang mawalan ng 19 to 22 tons skin per hectare or 13 to 17 LKG per hectare. Ngayon, kung umabot pa ito ng 37 days na hindi mo kinatang yung stubble, mawawalan ka ng 30 to 31 tons per hectare at 26 or 25 na LKG per hectare. Ito yung resulta ng ating madidelay yung ating pag-stubble sa ating raton. Sa replanting ay may epekto rin ito sa ating pagraraton. Sa replanting, ito yung to restore high population through planting of missing hills. Replanting of missing hills is normally done when stool germination is low, mga 15% or more or 85% or less germination. Titingnan natin kung halimbawa yung ating raton, ang missing hills lamang niya ay mga 15%, below 15%, kahit di ka na mag-replant. Ang nun, comparable na yung iyong ani doon sa pagdating ng anihan. Sa 15%, kung tumaas sa 15%, pwede kang mag-replant para maano mo yung mga missing hills. Mas mataas ang raton, mas mataas ang ani na makukuha mo. Sa pagre-replant, pwede kang gumamit ng pre-germinated 3i cane points. Ito yan. Pwede kang gumamit ng chip tillers.
Ito yung mga pamamaraan natin sa pagre-replant. Ito, naipaliwanag ko na rin kanina, itong incidence of pests and diseases, yung mga saraton. Sa fertilization, cultivation, and weeding, fertilize after stubble shaving and off-barring. First dose, 1 week after stubble shaving or after first weeding. Yung second dose is applied before closing the field. Ito, yung sa off-barring, cut most of the old roots, allow aerations, induce the formation of new roots, fertilizer is applied to the off-barred side and covered with soil. Kasi ito pong off-barring, ang purpose nito ay pinuputol niya yung mga old roots para mabigyan ng pagkakataon ng mga new roots na sumibol. Ito sa healing up, kalpuka din nung nasa plant cane, alternate off-barring and healing up should be done as frequently as possible to control the regrowth of weeds. All other cultural operation and weed management practices are consistent with those of the plant. This is done as soon as the leaf canopy starts to close. Yan po, halos kapareho lang naman yung mga cultural practices nung nasa plant cane. Ngayon, sa harvesting, ang ratoon crops ripen faster than the plant crop. Kaya ang harvesting ay 1 month ahead of the plant crop. Pari kung 12 months ang plant crop, 11 months na lang yung sa ratoon. Yun po, at ako'y mag-iiwan sa inyo ng isang pananalita na be humble with the Lord and He will exalt you. James 4:10. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo.